Hello guys, good morning. Mayroon naman sa akin nagdala ng dryer machine. Ito ay Homey-Clean-Matic na ang capacity niya ay 7.5 kilogram. Ayon sa customer, ito daw ay matagal nang hindi gumagana. So guys, manatili kayong tumutok, baka sakaling may kalintulad kayong ganitong problema. Dito guys, kung makikita nyo, disalign ang kanyang dryer basket. So, ang ibig sabihin niyan, may problema ang kanyang mechanical side. Ngayon, kailangan natin baklasin para makita natin kung ano ang problema. Kung makikita nyo guys, tagilid ang kanyang motor at tanggal din ang kanyang coupling. Ang nakikita kong dahilan dito ay overloading at hindi balance ang paglagay ng damit. So operation baklas tayo guys. Dito guys, i-share ko lang sa inyo yung mga idea kung paano re-remedyohan ang mga ganitong sira ng dryer machine. Yan guys, minsan mahirap tanggalin ang mga screw. Mamaya ibabalikan natin yan. Pagka mahirap tanggalin guys yung mga screw, kukuha lang kayo ng soldering iron at papainitan lang ang screw. Mga 1 minute or 2 minutes ang pagpainit lang yan. Tapos kukuha lang kayo ng maliit na flat screwdriver at pipersahin yung ikotin. So, ganun lang guys ang pagtanggal pag hindi na kinakapitan ng Phillips screw. Ayan guys, kung makikita nyo, kaya tumagilid ang motor natin dahil sira na ang kanyang mounting. Tanggal din yung kanyang coupling at sira din ang kanyang below set. So guys, kailangan natin i-pull out ang kanyang motor. Sa pag-pull out ng motor, kinakailangan obserbahan natin yung wiring connection para sa pagbalik natin ay hindi tayo magkamali. Unang titingnan nyo yung power source at ang kung saan nakakabit yung common ng motor at kung paano ang connection ng capacitor. Iyan ang power source at iyan naman ang common. Iyan naman white ay ang running capacitor at ang terminal ng motor. At ang isa dyan ay papunta doon sa timer switch. Yan, orange naman ay terminal ng kapasitor at terminal ng motor.
So guys, yan ay sosolusyonan natin yan pagkatapos na ma-check yung iba pang sira ng dryer machine. Ngayon ay kailangan natin na baklasin yung dryer basket. Yan guys, kung makikita nyo, tanggal yung kanyang dryer basket holder. So, walang ibang remedyo niyan kundi ang palitan itong dryer basket. At sarang-sira na rin yung kanyang below set. Dito guys, mayroon pang natitirang suspension spring, kailangan niya na tanggalin. Yan guys, ang kanyang suspension spring holder. Screw type lang yan. Yung dalawang naiwan na screw ay kailangan na tanggalin natin yan. Matapos mabaklas lahat ng mga parts, ang unang gagawin dyan ay i-check yung motor or pagaganahin para malaman kung okay pa. Ngayon, bago natin paganahin yung motor, i-check muna natin itong kapasitor kung okay pa. Sa pag-check ng kapasitor, hahanapin lang natin yung kung ilan ang microfarad rating. Katulad yan guys, ang microfarad rating niya ay 4.5. Ngayon, kung mayroon kayong tester na ganito, isisit nyo lang sa microfarad. At bago tayo mag-check ng kapasitor, kinakailangan i-discharge muna natin ang naka-store na voltahe. Ang purpose niyan para hindi tayo makuryente at hindi masira ang ating tester. So guys, kung makikita nyo, ang tester reading natin ay 4.4 microfarad. So okay pa itong kapasitor. Sa pag-test ng motor, kukuha lang kayo ng power cord at connector. Ang tawag niyan sa connector na yan na lagi kong ginagamit
ay quick wire connector. Iyan po ay nabibili sa Lazada. So, ayan na guys, ready na ang ating power cord. Ganito guys ang koneksyon ng pagtesting natin. Dahil original pa yung kanyang kapasitor, susundin lang natin ang kanyang color coding. Tatlong terminal lang naman yung sa motor. White, orange, and blue. At sa kapasitor naman, dalawa lang ang terminal, white at orange. Ang connection niyan, ang white terminal ng motor at white terminal ng kapasitor ay pagsasamahin lang. At pagkatapos niyan, yung orange terminal ng kapasitor at orange terminal ng motor ay pagsasamahin din. Ngayon, ang natitirang terminal ay color blue. Yan ngayon ang common. Yan ang didiretso ngayon sa ating power source or sa line 1. Tapos yung white terminal naman ay didiretso yan sa line 2. So guys, yan ang complete wiring connection ng ating dryer motor. Ngayon, kinakailangan natin lagyan ng electrical tape yung dulo ng orange terminal para safety yung ating pagtesting. Lalagay lang tayo ng electrical tape para makita natin ang rotation ng ating dryer motor. So, ayan na guys, ready na yung for testing natin na dryer motor. Ngayon, i-plug na natin. So, ayan na guys, kung maobserbahan nyo, ayan ay gumagana pa yung ating dryer motor. Susubukan natin hawakan kung napipigilan ang kanyang rotation. Kung napipigilan yan, ibig sabihin yan ay sira na yung kanyang motor windings. Sa pagkakataon na to ay okay pa yung kanyang motor. At kung makikita, ang kanyang running current ay nasa 0.7 ampere. Matapos ma-check yung dryer motor, ang susunod na gagawin ay ang pag-repair nitong mounting. Ito guys ay PVC na pinagtabasan. Ito ang gagawin natin na pangtapal dyan sa nasirang mounting. Ang gagawin lang dito ay papainitan at i-flat itong PVC. Dito ay kukunan lang natin ng diameter yung mounting. Dahil parehas ang diameter nito, ito na lang ang gagamitin nating guide.
So, yan na guys, tatlo ang ginawa ko para pantay yung tayo ng dryer motor natin. Ang susunod na gagawin ay bubutasan yan. Ang pag-mount niyan ay gagamit lang tayo ng blind rivets. Ayan na guys, tapos na yung mounting. Ngayon pwede na natin ikabit yung dryer motor. Matapos natin may kabit yung dryer motor, ikakabit muna natin yung coupling. Matapos may kabit yung coupling, ang isusunod naman natin ngayon ang pag-repair ng kanyang body. Dito guys, kung makikita nyo, ibasag yung kanyang body. So, gagawa natin ito ng paraan. Dito guys, kukuha lang tayo ng cable tie. Yan ang gagamitin natin pagtahi sa basag na area. Ayan na guys, matapos natin na matay, ilalagyan natin ngayon yan ng sealant. Ang brand na ginamit ko ay Procel. Kailangan lalagyan natin ng sealant para hindi mag-leak. Dito guys, pati ilalim ay lalagyan natin ng sealant para makasiguro tayo na walang leak. Matapos ma-repair yung body at malagyan ng sealant, ngayon magkakabit na tayo ng beloset. So ito na guys ang bago nating beloset. Ito ay threaded type na beloset. Ang luma niya ay plug-in type na beloset. Lalagyan lang natin ng sealant bago tayo maglagay ng beloset.
Ito na guys yung pamalit na dryer basket. Ito ay nabili ko sa surplus ng 200 pesos. Bago natin ilagay ay lalagyan muna natin ito ng grasa. Simple lang ang paglagay nito. Kakapain nyo lang yung butas, saka nyo ngayon ipasok yung shafting. So yan na guys, na ilagay na yung dryer basket. Ang susunod na gagawin ay ilalagay na yung shafting ng dryer basket sa coupling ng motor. Sa paghigpit ng lock, unang higpitan nyo dyan yung 8mm na bolt. At pagkatapos niyan ay ihigpitan yung 12mm na nut. Ngayon ay pwede na ikabit yung top cover para ma-wires na natin yung motor. Ngayon dito na tayo sa wiring connection ng dryer motor. Sa wiring connection, susundin lang natin ang color coding. Katulad niyan ay brown to brown. Iyan ang line 1 na dumiretso yan sa timer switch. Yan naman na blue ay common at line 2. Yan naman white terminal ay kapasitor. At dumiretso yan sa door switch. Yan naman na orange ay terminal ng motor at terminal ng kapasitor. Pag sasamahin lang yan. So, ayan na guys, tapos na ang wiring connection natin. Ngayon, titesting na natin ang unit.
So, yan na guys, gumagana na. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakapagbigay ako sa inyo ng konting ideya patungkol sa pag-repair ng air dryer machine.